Ito po. Hello po, mga katambay. Kamusta po ang lahat? Muli po si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Muli po, syempre, nakakatinang ulo kahit nakasombrero si Kamanong. Politika pa rin po. Ang mga politiko natin ang magsasalba sa ating kahirapan at ang problema natin nagtataasan lahat ng bilihin. Ito po, walang kamatayan. Umpisahan na po natin at bigyan natin ng komento, mga katambay. Ito po. Tapusin ang trabaho at ipasa ang mga panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang mariing mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa mga senador sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa issue ng People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Yung nila, hindi sa mga priority, tapos na nila. Tutok na nila yung trabaho nila. Inamin tayo kung tapos na yung trabaho natin eh. Patugay. Anya, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso at pabayaan ng taong bayan sa PI campaign. Yung PI, trabaho na yan na taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, tutawin natin yung legislation. So let's focus on our work. Get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary president. Hinamon din ni Speaker Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ang aligasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa Congressional District upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Bunsod ng kontrobersya, pumirma na ang mga senador ng manifesto upang tutulan ng PI at ang isinusulong na magkasamang pagboto ng Kamara at Senado upang amyendahan ng saligang batas. Spaces, siguro, kapit mo na siya. Magmamanifest siguro, nakikinig sa mga manifest. Like, approve it and, share the proper, means and ways to go to whatever form to the formula that's approving. Kasi maraming manifest ng tumanag sa Senate. Nagpadala na ng liham si Speaker Romualdez kay Senate President Juan Miguel Zubiri upang Putulin na natin, mga katambay. Baka tayo ilutang nila. Iyangat tayo sa upuan. Di ba ba? Ito pa po isa. Trabaho daw di ba? Hinahanapan ng speaker na kailangan magtrabaho, ipasa lahat ng napaka-importanting trabaho nila, lalo batas, para makatulong sa ating pamahalaan. Siyempre, di ba? Tingnan natin naman ito isang balita, mga katambay. Sama natin. Set up ko lang Tales of resilience and economic challenges emerge as we delve into the lives of hardworking individuals who find themselves navigating a daily struggle with limited resources. Mr. Pablo, with only 2 meals a day, relies on the modest earnings from selling ice cream to meet the needs of his loved ones. Mataas ang mga berilhin. Napakamahal. Nagtitipid magka-ansya sa isang araw. Mrs. Violi, a sidewalk vendor, faces a similar reality, saving on lunch to stretch her earnings through the entire day. Ang ulam, minahati ko para tanghalian hanggang gabi. Ang hirap kasi hindi ka gaano dito kumita matumal ang paninda sa ngayon. Their stories mirror those of countless others whose incomes fall short of providing 3 meals a day for their families. The December 2023 Tugonang Masa Survey by the Octa Research Group reveals a stark reality. Self-rated hunger has surged by 4%, rising from 10% in October 2023 to a troubling 14%. This uptake translates to approximately 3.7 million Filipino families experiencing involuntary hunger. Significant ito kasi more than the margin of error from 10 to 14%. Ano kayong mga dahilan? Well, hindi natin masabi for sure, pero yung inflation, of course, factor yan, dahil tumataas yung presyo ng mga bilihin.
baka may iba tayong mga kababayan, mas nahihirapan sila to cope up at nakaranas sila ng gutom. Meanwhile, self-rated poverty in the Philippines exhibited a decrease during the last quarter of 2023. However, the Ay, struggle nako. persists with Grabe. 3.7 million families. Di ba, naapektuhan na. Kasama na inflation, di po ba? Mga katambay. Nakikita nyo naman po ang mga mahirap nating mga kababayan. Nagsusumikap magtrabaho, di po ba? Kasi kung hindi magtatrabaho, lalong mamamatay sa gutom, di po ba? Yun, nagtatrabaho na po, di ba? Yung mga nagtitinda natin, yung na-interview, nag-ice cream, di ba? Yung pagkain nila sa sobrang mahal ng bilihin, talagang hinihigpitan nila, di ba? Yung, hindi na sila makakain ng 3 meal sa isang araw, mga katambay, di ba? Pinaghahati-hati na lang nila. Yan po, mga congressman. Yan po. Nakikita nyo po ba yan? Yung mga problema po ng mga kababayan nyo po. Ang tanong ko lang sa mga senador natin, kasama na si President Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Mga Pilipino po ba kayo? Nagtatanong na po si Kamanong, baka hindi ho kayo Pilipino. Baka nakatira ho kayo sa Amerika. Kasi sa Amerika, kahit mahirap, pinapakain eh. Eh sa Pilipinas yung mahirap po, hindi pinapakain lahat. Pinipili lang, di po ba? Ay, nako. O, baka nakatira naman kayo sa Western Country. Kayo po, Mr. Speaker, Senator. Senator President. Mr. President. Tapos, ang iniintindi nyo po, ayan, no? Laki ng problema nyo po. Mga congressman, senador. Ang laki ng problema nyo. Ang laki ng problema nyo sa bansa natin na talagang walang kamatayan po yata. Hindi nyo po yata talaga titigilan yan, mga senador, ano? Mga congressman. Talagang ibinaon nyo na. Kasi sa tingin ni Kamanong, may purpose po yan eh. Di po ba? Basag na basag sila last year, di po ba? Sirang-sira ang kanilang credibility. Di po ba? Sirang-sira sila last year eh. Dahil sa natuklasan di umano sa kanila na korupsyon. Di po ba? Na mga extraordinary, mga senador, di ba? Mga congressman, mga mucho dinero, di ba? Sa budget, ang lalaki, di ba? Tapos yung mga pondo nila, hindi pwede i-audit, walang resibo, hindi pwede nang lagyan ng resibo dahil gumawa sila ng batas, ang Senate, di ba? Hindi sila pwede i-audit, hindi sila pwede hanapan ng resibo. Kung saan nila dinadala ang pondo ng ating bayan, di ba? Yung mga pondo nila. Ngayon, na-twist, ano? Di ba? Nawala na, natabunan na. Di umano, di ba? Natabunan na issue sa kanila. Ngayon, wala silang pakialam. Dahil ang pananaw ni Kamanong, matabunan yung issue, mapalitan ng bago. Ngayon, sila pa sikat. Di ba? Mas sikat sila ngayon. Di ba? Hindi katulad last year, halos lahat ng mga kababayan natin nagagalit, majority, dahil sa natuklasan nilang duwi umano na kilalaking pera na hindi maipaliwanag kung saan dinadala, di po ba? For how many years na ginagawa nila, di umano yan, di po ba? Sa panahon pa ni Pangulong Cory Aquino, di po ba? Di umano. Natuklasan lang last year, di ba? Kung gaano sila, ka-spoiled, humawak ng pera ng mga taxpayer, mga Pilipino, di ba, na nagko-contribute, di ba? Ngayon, na-twist na nila. Naindahan dito na sa PI. Di ba? Hindi nyo napapansin, magmula pagtuntong ng January to 2024. Ano na problema ng bansa? PI, Chacha, People Initiative. Yan na po issue ng ating bayan. Wala na po yung kahirapan. Wala na po ang pagtaas ng mga bilihin, mga bigas. Wala na yan. Kahit 75 pesos yan. Basta dito tayo magtutok. Mga senador, bakbakan natin. May mga marites. O, mga nagmamarites, hindi totoo yan. O, babanat naman ng mga kongreso. O, banatan natin, hindi totoo yan. Hindi totoo yan.
Hindi kami ang nagpasimula niyang PI na yan. Ang nagpasimula niyan, mga taong bayan, mga tao, hindi kami. O, eto naman Senado. Babanat na naman ang mga Senado. Diba? Ano naman sabi doon Senado? Hindi kami papayag na kayo lang magbalangkas niyan. Kailangan mag-join tayo. Di ba? O, ngayon, nasolusyon na yung problema natin, mga mahirap. Tapos na. Ginagawa na ng Congress. Ginagawa na ng Senado kung paano solusyonan, tinutulo. Yun ang ginagawa nilang pagtulong sa pamahalaan natin. Di ba? Kay President Marcos. Yan ang mga senador, mga congressman. Yan, contribute nila sa atin. Sa mga problema natin. Di ba? Kaya, mabuhay po kayo. Raise the hoop, di ba? Parang, raise the roof! Mga senador. You know? Mga congressman, sama natin si Mr. President. Yan po, yung tatlong pinaka-matataas na posisyon po yan sa ating gobyerno. Speaker, di ba? President na Senate President, and then the higher, the President. Ano pinagagawa sa atin? Ang Presidente, nagbigay rin ng solusyon. O, nagtawag ng rally. Di ba? May rally. Ito namang Senado, ang solusyon naman, pagtulong sa ating mga Pilipino, PI. Yung issue sa PI. Diba? PI. Babanat PI. Kaya, puro PI sila lahat eh. People initiative, mga katabay. Ibang PI na may iniisip nyo eh. Hindi po, masama po yun. Basta sila PI. Yun nga po, mga katambay. Nakikita nyo po kung paano magsolusyon ang ating gobyerno ngayon. Ikumpara mo sa dating gobyerno na nakalipas. Ibang-iba. Mamimiss mo talaga eh. Yung gobyerno na nakaraan ni Pangulong Duterte. Kasi nung gobyerno ni Pangulong Duterte, nararamdaman natin eh. Unang upo pa lang niya, yung impact na ginawa ni Pangulong Duterte, unang taon pa lang, nakikita mo na may pagbabago na agad eh. Di ba? Nabawasan na lalo yung tinutukan niya yung ini-issue sa kanya ngayon ng, di ba? Ng International Criminal Court, di ba? ICC, war on drugs, di ba? Pero tayong mga Pilipino, ramdam natin lahat yun, di ba? Majority ng mga Pilipino nagustuhan yun, di ba? Ilan lang naman yung mga, mga bumabanat na hindi nila matanggap dahil namumuliti ka. Mga wala namang anak na hindi naman nakatira sa mga squatter area sa mahihirap na barangay. Nasa mga subdivision yung mga buwabanat na yan. Di ba? Kaya itong mga congressman natin, senador, mga tatakbo po ulit yan next year, iboto ho natin ulit. No? Sanay naman tayo mga Pilipino sa ganyan, di ba? Sa halalan, pinaglalaban pa nga natin yung iba dyan ng patayan, di ba? Yung mga senador, presidente, di ba? Congressman. Galit na galit tayo pag hindi sila nanalo. Yan yung, nung manalo sila, yan naman yung sinukli sa atin. Napakagandang paglilingkod. Di ba? Nakita niyo naman ang mga paglilingkod ng senador natin. Di ba? Congressman. Talagang pwede mo ipagpagawa ng tigi-tigi isang ribulto eh. Dahil talagang puro makabayan. Di ba? Lahat ng mga politiko natin ngayon, di ba? Lahat makabayan. Di ba? Inuuna bayan. Di ba? Wala kang makikitang politiko ngayon na hindi inuuna bayan sa ating bansa. Di ba mga katambay? Grabe. Talagang hahangaan tayo mga Pilipino. Hahangaan tayo dahil napakahusay natin magpatakbo ng gobyerno. Nagtataas ng bilihin. Marami naghihirap. Kulang na kulang sa trabaho. Ang laki ng inflation. Di ba? Tapos ang solusyon ng ating mga niluklok sa ating gobyerno, ngayong taon, 2024, PI! Kailangan ng PI. Di ba? Hindi tayo against dyan sa PI na yan. Kung talagang makakatulong, babalangkasin mo. Pero, hindi napapanahon. Ang laki pa ng problema ng bansa para unahin mo yan. Di ba? Ngayon, kung maiaangat mo na yung problema ng bansa, lalo sa pagkain, ma-stable mo na, o di, walang masama na, ibalik mo yan. Pero ngayon ngayon mo pa isasabay. Di po ba, ang mga balita,
ang dami naghihirap, di ba? Inflation, ang laki, walang mga trabaho. Tapos babanatan mo ng puro gastos, di ba? Di ba? Sa isang pamilya, di ba? Parang hindi worth it na gano'n ang gawin mo, di ba? Na meron ka pinag-aaral na anak, tapos shopping ka na shopping, di ba? Diba? Simple ano lang po, di ba? Logic. Diba? Ganun ang nangyayari sa atin eh. Hindi pa natatapos yung problema kung ano-ano ba pinapasok mo. Kumukuha ka na ng bagong hulugan, di ba? Para walang iniwas sa mga mahilig sa sasakyan yan eh, di ba? Meron ka na isang sasakyan na hinuhulugan, di pa tapos. Nakakita ka ng maganda, binanatan mo na naman. Eh dito sa ating gobyerno, ganun eh. Hindi pa natatapos yung problema na kailangan ng mga Pilipino. Iba na naman yung sinusulong mo na dapat ay unahin. Di ba ba? Yun lang po mga katambay. Dighay na naman. Talagang makakatilong natin. Sa kaulo natin nakasombrero. Muli po si Kamanong po. Yan lang po naging komento ni Kamanong. Komento ko po yun. Komento ko po. May kanya-kanya po tayong pananaw. Pananaw po ni Kamanong yun sa nakikita niya sa ating bansa. Muli po, ingatan nawa po tayo mga katambay. At nag-iiwan po ng muli po, mahalin natin ang ating bansa. Kaya natin to mga Pilipino. Laban lang. Paalam. Bye-bye.